Itong si Bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category at ito'y huling namataan sa layong 225 kilometers northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay na lakas na hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, napapagitnaan po itong bansa natin ng dalawang bagyo, kaya inaasahan po natin bukas magiging maaliwalas dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero kung may mga pag-ulan mo tayo, ito po ay isolated at ito po ay mga dulot lamang po ng mga localized thunderstorm. Pero habang papalayo po itong si Bagyong Tino, posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan dulot netong extension or yung rain bands po netong ni Bagyong Tino, lalo na dito sa may Kalayaan Islands, Palawan at ilang bahagi ng Mimaropa. Mamaya po bibigay po tayong update dito sa binabantayan natin bagyo sa labas ng ating PAR. Dito naman po tayo sa binabantayan natin bagyo sa labas ng ating PAR. Sa ngayon, tropical depression pa rin ang kanyang category at ito'y huling namataan sa layong 1,770 kilometers east-northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa ating forecast track na nilabas natin kaninang 11 p.m., posible itong mag-intensify into a tropical storm category bukas ng madaling araw at inaasahan din natin Thursday, mag-intensify din ito bilang isang severe tropical storm. At ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility possible Friday night or Saturday ng umaga bilang isang typhoon category. At habang nandito siya sa atin sa Philippine Sea, ay ito po ay mag-i-intensify into a super typhoon category habang parapit po dito sa may northern or central Luzon. Sa ngayon po, mataas pa rin po ang ating uncertainty dito sa posibleng maging track po neto ni Bagyong magiging tatawagin po nating uwan, pero sa nakikita po natin, posible pa rin po yung paglapit niya or pagtawid niya ng kalupaan dito sa may northern Luzon. Kaya pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito po, lalo na po sa Luzon. Sa Luzon naman po tayo maghahanda po sa ngayon dahil po nito sa Bagyong C, magiging uwan po natin. Pero dahil nakikita po natin, malawak po itong bagyo natin at posible pa po ito lalong lumawak habang ito ay nasa karagatan. Kaya inaasahan natin, malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan or yung mga significant rainfall. Posible itong tumawid ng ating kalupaan